Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cristeta. Ako ay nagka-interes na makinig sa inyo noong mga panahong nabalda ako sa aksidente sa motor. Ilang araw din po akong hindi makagalaw at daliri ko lamang yung tanging nagagalaw ko nun. Ultimong braso ko, hindi. Kaya sa YouTube na lamang ako nanonood o nakikinig kapag kailangan kong magpikit-pikit kung nawawala na ng bisa yung pain reliever na binibigay sa akin nun. Nang minsang makinig ako sa isa sa mga istorya nyo patungkol sa kulam, nagkataong naroroon ang aking tiya Evelyn na nakikinig rin sa'yo. Pagkatapos kong makinig ay nagkwento si tiya Evelyn. Kapatid po ito ni Mama. Pero mas matanda lamang kay Mama ng mahigit 15 taon. Kaya hindi na naabutan ni Mama ang karanasan na ito. Nangyari umano ito sa tiyahin nilang pangalanan na lamang nating Charita. Si Charita ang pinakabunso sa mga tiyahin ni Tia Evelyn at ni Mama. Kung si Tia Evelyn noong mga panahon na yon ay nasa 13 anyos, etong kanyang Tia Charita ay nasa 20 o 19 anyos pa lamang. Si Charita ay yung tipo ng dalagang laki sa layaw at protektadong-protektado ng kanyang mga magulang. Kung tawagin nga, hindi madapu ang langaw. Lahat na ata ng kalinisan at layaw ay binibigay sa batang ito. Mabait naman si Charita, ayon kay tita. Pero meron itong pagkausi. Kapag kasama niya si Tia Evelyn at madungis ito, gusto niya ay maligo muna ang tiyahin ko tapos paminsan-minsan ay inaasar pa ito ni Tia at hinahabol kapag madungis ito. Doon ito naiinis, Sir Seth. Isang partikular na araw noon, nagkaroon ng parang get-together sa pamilya nila at nangyari ito sa isang tabing dagat. Hindi pa uso ang mga resorts noong kapanahunan. Pero itong baybayin na ito ay pagmamay-ari ng kilala ng kanilang lolo. Ibig sabihin, maliban sa mga lokal na medyo distant naman ang tirahan doon, dapat ay sila lamang talaga ang namamalagi doon sa parte ng dagat na yon. Sabi pa ni Tia Evelyn, si Charita umano yung tipo ng babaeng makinis, wala kang makikitang dungis o discoloration sa katawan. Kung ano ang shades ng kulay niya mula ulo hanggang paa, yun na yun. Talagang alagang-alaga. Ultimong sa dagat nga daw sila ay todo suot ito ng sapatos at talagang balot na balot. Ayaw mainitan. At ang sabi nito ay sa hapon na lamang siya kung saan hindi na masakit ang sikat ng araw lalangoy. Samantalang sila Tia Evelyn ay halos maging negra na gawa ng magmula alas 9 ng umaga hanggang magtanghali. Ay grabing babad at laro nila sa dagat na yon. Kung hindi lamang sila tinawag at sinaway na kakain ay hindi talaga sila aahon, Sir Seth. Kinahapunan nun, nangyari ang hindi inaasahan. Naabutan nila Tia Evelyn na itong si Charita ay kinakaladkad ng isa nilang tiyahin papasok sa may tinutuluyan nila. Nag-aaway silang magkapatid doon. Umiiyak si Charita pero nakikipagsagutan pa rin dito sa kapatid niya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga magulang nila noon para tanungin kung ano ang nangyari. Bali ganito. Naglalakad-lakad nga sila Charita noon. At itong kapatid niyang tawagin na lamang nating Choling ay kasama niya sa may dalampasigan. Maya-maya pa ay merong nakita si Choling na isang matandang lalaking may bitbit na pain. Nakasukbit ito sa balikat niya at merong lamang iba't ibang huling isda.
Dahil sa paborito ni Choling yung mga lamang dagat ay lumapit ito sa lalaking yon. Tinanong ang lalaki kung binebenta niya ba ang mga huli na ito. Ngumiti naman ang lalaki at sinabing oo. Basta pakyawin daw ito gawa ng hindi na niya mabebenta pa sa palengke o sa mga kakilala niya kung babawasan lamang nila Choling yon. Tapos itong si Charita, maarte kasi talaga ito, Sir Seth. Ayaw ng malansa o ano, o di kaya amoy lumot. Parang paulit-ulit niya pang sinasabi sa atin niya na wag na kasi kung marami yan baka mamaya yan na ang lulutuin ng buong linggo. Tapos hindi na naman siya makakakain ng maayos. Tsaka ay nga, lansang-lansa siya sa amoy ng isdang yon. Mga ganon. Sinabi naman ni Choling noon na hindi naman siya kakain. Babahagian naman ng ibang kamag-anak kung sino ang may gusto. Tapos kung malalansahan siya edi lumayo siya. Ganun lang sinabi ng kapatid niya. Pero hindi naman din daw umaalis si Charita doon na para bang gustong-gusto ding tingnan na may halong pandidiri yung mga isda sa pain. Parang imbis na makinig sa atin niya, sinasabi pa umano nito na sino magbubuhat niyan kapag binili. Alang silang dalawa malayo-layo pa pabalik doon sa bahay na tinutuluyan nila. Nagsabi naman ng matandang lalaki na ito na siya na lamang umano ang maghahatid doon. Sasama na lang siya. Bigla siyang sinagot ng malditang si Clarita na wag na. Gawa ng magdadala lamang umano siya ng lansa doon sa tinutuluyan. Sinaway ito ni Choling. Nakangiti pa rin ang lalaki at sinabi dito kay Charita na hindi naman ganun kalangsa ang mga isdang yon. Tapos ay hinarap pa sa kanila yung pain o net ng isda. Nang hinarap niya yon ay sumakto naman na bigla na lamang pumalag-palag ang mga isdang nasa pain. Na siyang dahilan kung bakit natalsikan si Charita ng kung anong laman ng pain na yon. Hindi naman umano yung tipong talsik na kadiri pero syempre nag-overreact itong dalagang ito. Sumisigaw ito, nagagalit. Ang sabi niya pa sa lalaki ay akala lamang umano ng lalaki, hindi malansa. Palibhasa ay magkaamoy na sila ng isda nun. Magkakaliskis. Pati yung balat umano ng lalaki ay nangigintab na halos kasing tulad na rin ng mga isda. Mga kadiri umano silang mga mangisda. Yung tipong katabi na ng mga ito ang dagat ay mga mukhang hindi pa rin naliligo. Sobra naman kayo, ma'am. Yun lamang ang tanging nasabi ng matandang lalaking ito. At itong si Charita ay wala ng tigil sa pagdakdak na ultimong ang ate Choling niya ay inaway niya. Kaya naman humingi ng pasensya si Choling sa nangingisda nun. Sinabi nito sa matandang lalaki na saglit at babalikan niya umano ito para pakyawin ang isda niya. Sa kanya kinaladkad si Charita. At yun ang naabutan nila Tia Evelyn na senaryo. Ito pa umano ang ginawa ng tatay ni Charita at Choling nang malaman ang kwentong yon. Bagamat hindi buong kinampihan itong paboritong anak nila, hindi rin ito pinagalitan. Inutusan pa nila ito na maligo na lamang sa banyo para mawala ang lansa at binigyan ng pera si Choling nun para bilhin na nga ang isda na huli ng matanda. Doble na lamang umano ang bayad. Na sa mata naman ni Choling ay parang nakakainsulto, kinukonsinte o hindi man lamang nila sinaway itong kapatid niya. Tandang-tanda pa ni Tia Evelyn at ng ibang naroroon na nakikinig ang katagang binitawan ni Choling. Alam mo tay, kung hindi nyo didisiplinahin yung anak nyo na tumatandang paurong, ibang tao yung didisiplina diyan. Sobrang bait daw kasi talaga itong lolo nila Tia Evelyn. Kumaga hindi mahilig sa sagutan o ano pero
umaabot na sa puntong natotolerate o nasaspoil na nila ang anak nila. Gayunpaman, bumalik si Choling sa kung saan nila iniwan ng matandang yon. Pero wala na ito doon. Hinanap ni Choling ang matandang lalaki. Nagbahay-bahay pa ito sa mga tahanan na malapit doon pero doon na pag-alaman ni Choling na hindi lahat na mangingisda o nagtitinda ng isda na nahuli ay talagang doon sa baybayin na yun nakatira. Malamang sa malamang, kung nakaalis man ang matanda, baka nakalayo na ito o wala na ito doon sa lugar na yon. Sinabi na lamang ni Choling na kapag nakita niya ang lalaki, sa kanya ito kakausapin. Hanggang sa nakauwi na sila at halos makalimutan na rin nila ang nangyari gawa ng isa lang naman ito sa mga kahihiyang asal ng kanyang kapatid na si Charita. Hanggang sa isang gabi noon, lumapit umano si Charita dito sa aming lola. Mga magulang nila Tia Evelyn. Gawa ng maalam ito sa mga pampaganda kumbaga noong mga panahon na yon. Nanghihingi ng tulong si Charita sa kadahilan ng ilang araw na daw siyang nagkakaroon ng malagkit o oily face kung tawagin. Yung tipong malapot at nagmamantika ang mukha niya. Wala naman siyang binago umano sa mga beauty routine niya o ano. Tiningnan nila ito. At ayun nga, bukod sa nangitim, namutla. At parang kakaiba ang kutis ni Charita. Naanimo, yung pagmamantika nito ay yung para ba siyang tinapalan ng grasa. At hindi lamang sa mukha, Sir Seth, dahil pati umano yung leeg nito. Yung likod ng tenga at pati yung parte ng pusod at likuran. Ganon din. Siyempre, todo panik na si Charita noon. Kasi isa lang naman yun sa mga pwede niyang maipagyabang. Yung kutis at kinis niya. Tinulungan naman nila ito ng mga iba't ibang tips na bahala na si Charita kung susundin yon. Hanggang sa nung mga sumunod na araw, yung mga pagmamantika nito mga parte ng katawan ay nagsisimula ng mga te at yung tipong namamalat. Alam niyo yung klase ng pagbabalat na natutuklap na dahil sa tuyo o dry yung balat pero yung hindi mo maipaliwanag ay nagmamantika pa rin. Ganong klase. Nagsisimula na rin noong dumoble yung stress ni Charita na ultimong paglabas ng bahay ay hindi na nito nagagawa. Nagsimula na ring mamalat at magmantika ang mga palad, siko at talampakan niya. At nang halos kumalat na sa malaking parte ng kanyang katawan, doon na siya nagsimulang mangamoy malansa. As in, ayon kay Tia Evelyn, kapag naaamoy mo umano si Charita, ay maaalala mo yung amoy ng dagat at amoy ng palengke. Ilang beses na rin nila itong pinadala sa doktor na ang pangunahing tinitingnan noon ay kung may sakit ba sa balat o allergy ang dalaga. Dahil mismong ang mga nasa medisina noon ay hindi maintindihan o maipaliwanag ang nangyari. Maraming ipinagbawal na pagkain. Maraming mga hindi dapat gawin pansamantala. Mga hindi dapat ilagay o ano sa balat niya na sinusunod naman nila. Pero imbis na magbago o may saayos ang lahat, ay tila ba naging malala pa ang kinahinatnan nun. Sa kadahilan ng habang tumatagal, ay unti-unti na ring nalalagas ang buhok ni Charita. Yung tenga niya at ilong niya, para bang napupudpod. At mas naging kita sa kanya ang balat nitong maihahambing mo sa balat ng akala mo ay gumaling galing sa sunog. Tapos nagmamantika. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na makilala si Charita. Walang-wala na ang dati nitong kinis at ganda. Pinandidirihan na rin ito gawa ng yung kwarto niya ay nangangamoy palengke o dagat sa lansa.
na kung ikaw ang nasa loob ng kwarto na yon ay hindi ka magtatagal at para kang nalulunod sa amoy. Hindi man naniwala pero syempre, napapaisip ang lahat lalo na si Tiyoleng dahil habang tumatagal, sa tuwing pinagmamasdan o naaamoy niya ang kanyang kapatid, ay may kung anong bagay ang nagpapaalala sa kanya sa mga amoy at itsura ng isdang dala-dala ng matandang lalaking nakaaway ni Charita. Pinagdiskusyonan pa nila itong magpamilya. Hindi kaya kinulam si Charita? Sa uli ay nakumbinsi nilang ipatingin ang dalaga sa manggagamot. At sa napakaraming manggagamot na nilapitan nila na hindi kinayang gamutin si Charita, ay iisa lamang ang mga sinasabi ng mga ito. Sinumpa ang dalaga, kinulam, dinasalan, at pinagapang sa hangin o kung anuman. At ang lumalabas sa tawas ng mga ito, hugis isda, mukhang isda, amoy isda. Paulit-ulit lamang na ganon ang nakikita ng lahat ng manggagamot. At dahil din sa mga manggagamot ay nalaman nila na kapag pinunasan mo ng tubig dagat si Charita, ay kumakalma ang hapde at pangangati ng balat niya. Na tila ba ang magpapaayos lamang ng pakiramdam niya ay yung mismong tubig dagat. Habang naghahanap umano ng lunas noon ang pamilya o buong angkan ay madalas na nilang dinadala si Charita sa tabing dagat. Lumulublob ito buong hapon. Bukod pa dito ay tila wala na rin sa katinuan ng dalaga. Nag-iba ang ugali sa madaling salita. Nawala na yung dating mainisin nito o kahihiyan sa sarili dahil sa pagbabago ng kanyang pisikal na kaanyuan. Ang lagi nitong hinahanap ay dagat, baybayin, tubig alat o ano pa. Para itong bata na tuwang-tuwa na dinadala ng kanyang mga magulang o pamilya sa dagat. Lumulusong at parang wala lamang daw talaga sa kanya na tila sarap na sarap pa siya sa tubig kahit na mukhang longganisa na yung balat niya. Hanggang sa makatagpo sila ng pinakahuling manggagamot na nagbigay liwanag sa kanilang pagtataka. Gaya ng mga unang manggagamot, ay parehas ang lumabas sa tawas nun. Isda, dagat, tubig dagat, sumpa. Ilang araw na sinubukan ng manggagamot sa abot ng kanyang makakaya para ayusin ang lahat. Merong nagpasoob ito sa dagat kung saan sinasabi nga nito na nakasagupa nga ni Charita ang isang matandang lalaki na sumumpa sa kanya. Nag-alay na rin ito ng ritual at dasal na kung saan ay nangolekta pa sila ng mga bato, tubig, buhangin doon sa mismong dagat na yon. At ultimong pag-aalay ng mga prutas na ipinaanod sa maliit na balsang gawa sa saging ay ginawa na ng manggagamot. Pero wala pa rin. Una, nagtataka ang mga magulang ni Charita kung bakit sa dinami-dami ng sinubukan nitong ritual. Ni minsan, hindi niya pinansin si Charita. Dinadala niya na lamang ito sa dagat, tapos ay iniwan sa kwarto. Pero yung tingnan niya, suubin niya, punasan o hilutin man lamang kagaya ng ginawa ng ibang manggagamot, hindi nito nagawa. Kaya naman ang sa huling pag-aalay nito na pailing-iling na lamang ang manggagamot ay hindi mapigilang itanong nila Tiyoleng kung bakit puro pag-aalay lamang ang ginagawa niya. Kung talagang ginagamot niya si Charita, ay bakit hindi niya ito pinapansin? At kagaya nga ng sa ibang kwentong kababalagan niyo patungkol sa kulam, sumpa o sa mga engkanto, ang sinagot ng manggagamot na kahit ako ay nanindigang balahibo
habang ikinikwento ni Tia Evelyn ito sa akin. Ganito ang mga katagang yon. Bakit ko gagamutin yan? Hindi naman tao yan. Hindi yan si Charita. Hindi yan yung anak nyo. Andun si Charita sa pusod ng dagat. Naliligaw. Hindi mahanap ang daan niya pabalik. Sa madaling salita, napalitan si Charita. At ang Charitang naroroon na kanilang inaalagaan ay walang pinagkaiba sa ibang pagkaing dagat. Sa isang isda, sa hipon, o kung anuman. Siyempre Sir Seth, nahirapang tanggapin o i-absorb ng lahat ng mga taong naroroon ang gustong sabihin o ibig sabihin ng manggagamot. Ang akala nilang isang simpleng kulam lang ay hindi lang isang kulam. Ito lang ang medyo kakaiba sa kwento na ni minsan siguro ay hindi ko narinig sa mga senders nyo. Na bukod sa may alam sa pangkukulam at panggagamot ang matandang mangingisdang yon, na pinahiya at nilait ni Charita, ay sabihin na lamang nating may mga gabay ang matandang yon. Mga kaibigan, itim na engkanto o lamang tubig na, siyempre, itim dahil madalas kapahamakan ang dulot at gustong mangyari sa mga tao. Hindi umano yun nakikita kaagad-agad o kadali sa mga tawas. Pero siya, bilang manggagamot na sa dami-dami ng nanggamot kay Charita, ay siyang bukod tanging pumunta sa dagat kung saan sila lumangoy, ay nakita ang mga nilalang na ito doon. At alam din ng manggagamot na sa lahat ng ritual, alay at pakiusap niya, hindi siya pinagbigyan ng mga elementong ito. At ang posible, pero hindi siguradong paraan, nahuhuling paraan para maibalik si Charita, ay kung mahanap ang taong kumulam o sumumpa sa kanya. Bagay na hindi na kayang gawin ng manggagamot dahil kahit anong huling gawin niya sa matandang lalaking yon, ay binabalik pa rin siya doon sa mga elementong nasa dagat. Bagamat hindi naging maganda ang ugali ni Charita, lahat ng mga kapatid nito ay nagtulong-tulong, lalo na si Choling na siyang saksi nun at kasama ni Charita noong araw na nakaengkwentro nila ang matandang ito. Nagsisisi pa nga noon si Choling na nagbitaw siya ng salitang ibang tao ang magbibigay ng leksyon sa kapatid niya. Halos salugugin na umano nila ang lahat. Palengke, mga mangingisda, mga bagong daong na bangka na naglululan ng mga huli, mga nagbabato ng pain sa gilid ng dagat pero wala silang mahagilap na matanda. Hindi nawala ng pag-asa sila Choling pero makalipas lamang ang ilang araw ay muli silang pinuntahan ng manggagamot at sinabi nito na tuluyan na umanong nilamon si Charita ng dagat. Ito din ang mga panahon na nakaratay na lamang ang katawang nagbalat kayong si Charita sa mahigaan. At isang araw lamang matapos sabihin ng manggagamot yon, ay binawian na rin ito ng buhay. Isang araw lamang umano na nilamayan si Charita ayon kay Tia Evelyn. Pero lihim umano itong inilibing ng kanyang pamilya. Kumbaga, yung mga magulang at kapatid lamang ni Charita ang naroroon sa araw ng libing. At sila na ibang kamag-anak ni hindi pinasama nun. Maski mga asawa na mga kapatid nito ay hindi pinayagan. Pero ang sabi-sabi ay hindi umano nilibing ang katawan. Dinala ito at pinaanod sa may dagat. Sa anong dahilan? Marahil ang manggagamot lamang ang may alam.
Naging misteryoso ang nangyari na ito noon pero para sa akin na nakarinig ng kwento ni Tia at hindi naabutan ito, maigi na talagang mas maging mabuting tao tayo. Ika nga, sa lahat ng bagay ay be the bigger person. Take the highest road. Dahil pwedeng mas matalim nga tayong magbitaw ng salita pero hindi lahat ng tao ay kilala natin kung anong klaseng paraan nila magagawang makaganti. Naway may natutunan tayo sa kwentong ito. At sa mga listeners natin na siguro ay may mga idea patungkol sa mga itim na lamang dagat na sinasabi sa kwentong ito ni Tia, pwede kayong mag-comment. Salamat.